Si Kristo, ang Panginoon, boses ng pag-asa, ilaw sa bawat puso. Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company. At kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXIS Radio Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at ako po ang iyong kasama, Kuya Jerry. Ang DXIS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Kaya naman inaanyahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Scan ang QR code ng ating GCash or bank account para sa inyong donation. Please send us a message para ma-acknowledge po namin ang inyong donation. Maraming salamat sa inyong partnership and God bless. Mga ka-Family Matters, mga ka-hashtag Monday, magandang araw. As we continue to celebrate the Christmas season, may napakagandang bahagi ng kwento ng Pasko na madalas nating namimiss. Habang abala tayo sa pag-ayos ng mga regalo, handaan at dekorasyon, may isang bagay na hindi dapat mawala sa bawat tahanan. Ito ay ang boses ng Ama. Sa unang Christmas story, may pattern tayong makikita. Laging may tatay na nagdideklara ng pagpapala. Kung ating pong makikita si Zachariah, pagkatapos manahimik ng ilang buwan, unang lumabas sa bibig niya ay isang blessing. Si Simeon naman may prophetic blessing para kay Jesus at kay Maria. At si Joseph, bagamat hindi recorded ang mga salita niya, ang kanyang obedience mismo ay isang pagpapala sa kanyang pamilya. Kaya ngayong umaga po mga kapatid, pag-usapan natin ang why men must speak blessing over their home. Hindi lang ito tungkol sa pagiging machong leader, hindi rin ito tungkol sa pagiging strict o authoritative. Ang totoo, ang boses ng Ama ay may spiritual authority. May kapangyarihan itong magbigay ng identity at may puwersa itong mag-declare ng blessing o discouragement. So today, we'll unpack how men, fathers, husbands, leaders can use their voice the way the fathers of Christmas did to speak life, hope, and blessing sa kanilang pamilya. Kung ikaw ay tatay, asawa, kuya, o kahit single pa, this message is for every man na gustong maging instrumento ng pagpapala sa kanyang tahanan. Kaya naman ngayong umaga, inaanyahan ko po kayong sumali. Sali po kayo sa ating kwentuhan, mag-text lang sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410 o mag-comment sa ating Facebook page, i-click nyo lang ang 1116 DXIS Your Community Radio. At ngayon, dadako na po tayo sa ating topic. May 4 na key points po ngayon umaga mga kapatid patungkol po sa why men must speak blessing over their home. Ang una po mga kapatid, ito ay yung your voice shapes your children's future. Now, use it for blessings, not discouragement. Alam mo ba kapatid, sa Biblia, ang unang words ni Zachariah matapos siya tumahimik for 9 months were not complaints, not frustration, not regrets, but blessings. At yan ay makikita natin sa Book of Luke chapter 1 verse 67 hanggang 79. What does this show? That a father's voice is meant to release destiny, not damage identity. Mga kapatid, a child becomes the echo of the voice they grew up with. If they hear wala kayong mararating, that becomes a prison. Ayan, tinuod yun na siya igsoon, no? Kung kanunay na ang ginalitok sa usa ka amahan ng usan niya ka anak nga way pulos, wa kay puangod, wa kay maabot sa imuhang future. So nga na jud ang mahitabo, damage jud ang iyahang maangkon kanunay. Kay puros raman tunglo. Pero kung if they hear, kaya mo yan, I'm proud of you,
that becomes a launching pad. Kaya mga kapatid, a father's words become, number one, ito ay ang eternal voice. No, children carry into adulthood. No? Kung unsa nang iyahang nasugdan sa pagpaminaw, hantod mo dako po na siya, mao na ang iyahang mamatahan usab ug iha pong i-apply sa iyaha po sa maabot nga pamilya. Ayan. Pangalawa, confidence or insecurity. Duha ra pa ingnan ana, confidence or insecurity. Ikatulo, healing or hurt. No, many adults today are still trying to heal from words spoken by their father. At the same time, many are thriving because their father spoke life. No? Kaya naman sa ato ang adlaw-adlaw, no, as simple with the word anak, I believe in you, can transform a child's academic confidence. No, a simple you effort matters can shape work ethic. A simple, the word I love you can break emotional fear. No? Kung kanunay ginalitok sa usa ka amahan nga love ta ka, gihigugma ta ka, proud ko nimo, mao na siya ang pinakanindot nga kanang makapawala kung unsa ang gikadlukan sa imuhang anak. That's why kung atong tan-awon ang spiritual truth diya sa book of Proverbs chapter 18 verse 21, life and death are in the power of the tongue. That's why sa amahan, a father's mouth is either a weapon or a well. Kaya naman mga kapatid, sa practical challenge po natin, na speak at least one blessing over your children every day this Christmas season. Kaya mga kamanday, tandaan, ang bata lumalaki ayon sa naririnig niya sa kanyang tatay. Kung laging naririnig niya, wala kang mararating, magiging takot siya sa buhay, mga kapatid. Mawitan na lisod kayo, no, kung kanunay ginalitok yun sa usa ka amahan nga wa jud kay maabot sa imong ugma, no, kanunay na po na madungog sa usa ka anak, no, wala na po siya nindot nga maadtuan kay hadlok naman siya. Pero kung maririnig niya, kaya mo yan anak, may plano si Lord sa iyo, mahal ka namin. So nagkakaroon siya ng identity at confidence. That's why mga kapatid, may isang psychologist ang nagsabi, the loudest voice at home becomes the strongest voice in the heart. Kaya tay, papa, ama, ikaw ang loudest voice. No? Nadyo sa imuha ang authority diha sa panimalay. So that's why we need to speak blessings sa lahat ng nasa sakupan ng inyong tahanan. So ana jud kanunay atong ilitok, ayaw jud ng mga curse, mga dili maayo nga ipadungog nimo sa imong anak, kay kung sa gani ato ang ginasulti sa ilaha, ma-apply jud na nila og diha magsugod nga wala na sila trust sa ilang kagulingon. That's why bitaw igsuon diha sa eskwelahan dako kay problema sa mga teachers nganong ang bata kusog kay mangbuli, kaya nagikan day ay ang problema sa panimalay. So kung ikaw papa, so kailangan jud nga maging sana ka na bang aware o magbantay ka sa imong ginasulti sa imong anak. Why not mga kapatid, isulti nato. Bisag wala pa nimo nakita sa imong anak nga yan ang gihimo o yan ang gibuhat, pero mosulti na kag positive, mosulti na kag blessings. No, naka-remember ko sa usa ka friend nako, usa ka amahan, no, sa iyang anak. So wala pa gani mituman sa sugo, pero ginasulti na niya nga buutan kay iyang anak, sayo kay mo mata, mamilo, manghipos, manglaba. Bisag wala niya ginahimo pa, pero sa diyang nadungog sa iyang anak ang ginasulti siyang papa, midlabay ang mga pila ka adlaw, ginahimo siyang anak. Nganuman kay kanunay man ginaspeak sa iyahang papa unsa ang mga positive nga mga pulong. That's why dako kayo ang dako kayo og pulos ang ginasulti. So tinuod pod ang ginasulti sa Bible. Kung unsa ang imong ginasulti, mao pod ang mo gawas. Mao na. So timan ina mga igsoon, remember, words become identity. Kung unsa ang ginasulti, mao po na siya. No, ikaduha, identity becomes behavior. Kung unsa na siya, mahimo na niyang batasan. Ikatulo, behavior becomes destiny. Kung unsa na iyang batasan,
mao na jud na ang iyang pagkatao sa tibuok niyang kinabuhi. Mao na nga kung lagi mong sinasabi sa anak mo, kaya mo yan, anak, no? Kanang buutan ka, I love you, no? Mao na ang magiging foundation ito ng confidence nila. Kaya mga kapatid, your voice shapes your children's future. Nakadepende yan kasi kung unsa ang imuhang ginasulti, batok po nila. Speak blessings. Tandaan po natin yan. At ang pangalawa namang punto mga kapatid, ito yung tinatawag na blessing your wife is an act of leadership. In the book of Numbers chapter 6 verse 24 hanggang 26, the blessing is not just spoken over children. It is spoken over the entire household. Kasama na dyan, no, ang buong pamilya. A wise, a godly man understands that his wife is the heart of the family. Kung discourage siya, whole house is affected. No, maapektuhan yun kung kanunay discourage ang ginasulti diha sa leader sa usa ka panimalay. Piktado ang tanan. So when a man blesses his wife, he is doing three things. Tulo ka butang ang mahitabo. Number 1, he strengthens her spirit. No, a wife that hears his husband say, kung kanunay madungog sa iyang wife, ang ginasulti siyang bana, sama ani, salamat sa lahat ng sakripisyo mo. O, di ba nindot kay paminaon? Kana bang magsulti ka nga nagpasalamat sa tanang sakripisyo? Siyempre madasig yun ang asawa na, ang mga wife, tungod kay naghatag ka kanila og pagtagad, naghatag ka kanila og appreciation. Liyo sa tanang buluhaton sa panimalay, imo gina-appreciate ang tanan nilang kahago diha sa panimalay. That's why mga kapatid, musulti ta niini sa mga positive nga mga pinulungan. Second naman, no, kaning word nga, I appreciate you. Kinahanglan jud i-appreciate na nimo tanan nilang ginahimo, dako man o gamay, no, bisan dili kay na siya mapansin para sa daghan, pero para kanimo imong i-appreciate kanunay, no. Dapat nga ana, no, kung usa ka leader, kung usa ka amahan nga kanunay nagalantaw niini, gwapo jud ang resulta diha sa panimalay. Ikatulo, mga brothers and sisters, mga kuya, mga tatay, no, I'm praying for you. No, kanunay nimo ginasulti sa iya nga I'm praying for you. Kada man yung mga panahon igsuon nga kada bang need nato og prayer. So kanunay nimo isulti, I'm praying for you. Feels valued and emotionally secure. Gimo silang ginapabati sa ilaha nga importante sila, o kana ba silang when it comes sa emotional, no, secured sila kung nagpakita ka ni ana sa mga nindot nga mga ginahimo nimo. So ingana, so ang mga lalaki kung kanunay nagasulti og mga blessing sa iyahang asawa, usa na to ang ginaingon natong he strengthens her spirit. Ayan, at pangalawa naman kapatid, he leads with compassion, not domination. Unsa man ni, blessing is leadership in humility. Hindi sigaw, hindi demand, kundi encouragement. Usahay dili tawer ani, no, mga kalalakihan, mga men, no, usahay para sa tuan normal lang pero pasigaw na di ay. Usahay demanding na di ay, no. Ato ning walaon. Ngano man, kay kung ato ning ginahimo, so diha mabalaka or mahadlok ug dili na kasadigan sa unsay ginasulti nato. No, dapat ang atong ginasulti encouragement kanunay. So that's why mga kapatid, no, kung kanunay nimo nang ginahimo sa imong asawa, you leads with compassion, not domination. Ikatulo, he protects the emotional climate of the home. Now, a man's tone becomes the thermostat of the household. Kung palagi siyang critical, malamig ang atmosphere, no? Kung affirming at gentle, mainit, ligtas at masaya ang pamilya. So ingana jud ang mahitabo. So di ta mahimong kanabang perminti critical, kanabang masyado kang kanabang critical kay ka ginasulti nimo ang mga dili maayong mga words, no, mga sinultihan nga very negative kayo sa ilahang pandungog.
So mosulti kag mga positive. Always no magsulti tag pinagentle, no. Ligtas at masaya ang pamilya, no. Nindot jud ang usa ka amahan kung kanunay pod nga madungog sila nga kanabang happy kay akong papa, happy kay siya. So ma-adapt nila na ang atmosphere igsuon positive kaayo. Ano man kay nakita nilang ilang papa kanang jolly pod kaayo, no? Much better kung sa kamahan na pa nga jokes pod managsa, dili kay ingon nga seryoso kayo, hadlok na lang duulan sa iyang anak, ano man seryoso man kayo, dili ka jokan, dili ka suryahan sama sa ila pagbati sa usa ka amahan. So dili nga na be positive ug dali lang kang maduulan sa imong mga anak. Ayan. So like for example mga kapatid, diyan sa Joseph's example, although no hilom kayo diya sa scripture, but his actions blessed Mary. Kung ato nakita diha si Joseph's naa siya katangian kaning gitawag nga obedience plus gentleness. Ang equals ana mga kapatid leadership, good leadership. Kung ang usa ka amahan kanunay nag-obey, kanunay pinagentle, no, ang result ana good leader ka nga amahan. That's why mga kapatid, bless your wife with specific words, not generic compliments. No, kanang mga sama na siltihan, love, thank you for guiding our kids with so much patience. Usahay kaning mga bata, no, kanang gagmay pa, no, lisod man yun na. Lihok kaayo, no? Ingon pa nila mas taas og pailob ang inahan sa pagbantay sa ilahang mga anak kaysa pabantayon ang amahan bisag usa lang ka oras. Wala yun na. Pero ato na i-break, no? Kung pabantayon man dili yun ta mo reklamo nga naman kay naa diha sama ni Joseph ang obedience, gentleness equals good leadership. O di ba? Nindot kayo no kung kanang na nagsulti nga kanang bisan pagbantay sa papila mo mulakaw mo suroy ang imong asawa, no, ikaw pabantayon sa panimalay, no, dili lang pug kaingon nga kanabahuddan sa imong pailob kundi pailob jud ano man kay usa man ka good leader. Ayan po mga kapatid, di ba? Ang saya-saya. So mga tatay diyan na nakikinig ngayong umaga, kaway-kaway kayo diyan. Okay, ang pangatlo naman mga kapatid, ito yung tinatawag na you can break generational curses with your words. Unsa man ni siya? Sa story o sa Christmas story mga kapatid, Zachariah didn't just bless John, but he declared a new spiritual direction for his family line. Kanang mga words nga ginasulti nga cycles of anger, no? Kana bang pabagbalik na lang, puro na lang suko, no? Wala na lang joy appreciation, no? Suko na lang joy minti. Number 2 kanang poverty mindset. Ang una-una nga lisura pud ani, pobre kaayo, wa joy kaya, ingani lang jud ang ato ang panimalay. So wala na to na. Kaya nga naman kung kanunay na mo ginasulti sila nga lisod ka ita, pobre ka ita. Kanunay po nang ma-answer sila una-una, alo yuday mi. Ikatulo kaning emotional wounds kanang kanunay makita, no, kanang ipabati nga kanabang luoy, kanabang wala kayo ipakita nimo sa ilaha nga naa kay pakialam sa ilaha. Ikatulo kaning gitawag nga addictions, no. I don't know unsang klaseng addictions nang nimo karon, pero i-break nimo na. Ipakita nga good leader ka. Kaya nimo na. Kaya naman kay wala imposible kung atong pangayoon sa Ginoo. Stand, no, mo barog ka nga mahimong leader diha sa usa ka panimalay. Kung unsa man na wala imposible diha sa Ginoo. Kaya niya na tangtangon kung imo lang i-surrender kaniya. Ayan. Kaning sunod mga kapatid, ang susunod itong neglect. Daghan kay ang makita nato ani, no, kana bang way pakialam gikan sa pagsugod na tao imuhang anak hantod nagdako, so wa jud kay pakialam. Kanang emotional, financial, no, wa jud kay pakialam. Pero mga kapatid, i-break na to na nga naman kay kung tinuod nga nakalabang gipangayo nimo sa Ginoo nga mahimo ka maayong leader, so i-break nimo nang kanang way pakialam sa imuhang pamilya. Kanang word pud nga silence, no.
dapat dili ta magpakahilom isip usa ka amahan nga naman gitudlo ta giingon diya sa Bible nga ang dapat jud nga mubarog nga head of the family ang tingog sa usa ka amahan. Why? Because fathers carry spiritual authority in the home, no? A father's blessing is not just emotional, it is spiritual warfare, no? When a father says, "This house will serve the Lord," no? Na-remember ba nimo katong giingon ni Joshua? Yes, 24. As for me and my house, we will serve the Lord. No, kung naka-remember mo mga kapatid sa last natong topic, nagisgot dito sa usa nato nga ang usa ka tinuod nga lalaki mo decide jud nga iyahang dalon ang iyahang pamilya diha sa pagpangalagad sa Ginoo, no? So connect gihapon ni dire sa ato ang number 3, no? This house will serve the Lord. Mo decide jud ka mingon ka mangalagad ta, kitang tanan manimba ta, walay miingon nga dili mangalagad nga naman ikaw ang head of the family kasi. So sunod kanang miingon ka nga hindi ko ipapasa ang galit sa naranasan ko. Kung unsa imuhang bad experience kaniadto sa imuhang previous nga mga kaagi, sa imuhang ginikanan sa una, kung naana pug kay pamilya, isip usa ka lalaki, amahan, dili niyo pwede nga imo pong himuon kung unsa ang imong experience nga di maayo diya sa imong mga anak. So imo tong i-break, no? Kung lalo na kung nakaila na ka kay Christ, kung nailhanan nimo si Lord sa imong kinabuhi, so dili nimo ipasa, ano man i-break nimo na og mustan ka nga dili i-correct na to kung unsay dapat nga nasulat, kung unsay will ni Lord, disenyo, blueprint diha sa usa ka panimalay. Ayan, so wag ipapasa ang galit sa naranasan mo noong unang panahon. So i-declare, no, kanunay nimo nga ginasulti, i-declare kaning word nga declare kana bang mo imo jung ipasa, imo jung ibuhaton nga mahitabo jud ni, no? Mangyan ang word nga declare, i-declare ang peace sa imong panimalay, no? Kung nakita nimo nga walay panagiusa, puro lalis, puro kagubot, pero para sa imuha uban sa tabang sa Ginoo, i-declare nimo nga Lord, ipasentro ang kalinaw. Kabalo ba kay igsoon kinsa ang kalinaw? Wala lain si God baya. Wala lain si Jesus Christ. Siya ang peace. That's why importante yun si Jesus ang maging sentro diha sa panimalay. Now, kung imong pasentrohon ang peace diha sa imong panimalay, no? He is breaking generational patterns. Imuhang gibungkag kung unsa to'y nakasanayan, sa Bisaya pa, unsa tong napanunod sa mga katigulangan nga kaniadto puro sa yun mga tunglo, puro sa mga dili maayo nga nitabo sa usa ka panimalay sa inyuhang banay, sa inyuhang pamilya, pero pag abot sa imuha, imo nang gi-break, imo nang giputol, imo nang gihonong nganuman kay ikaw nakaila na ka kay Jesus Christ. That's why remember po mga kapatid, if curses entered through a family line, blessings can also enter through a family line, no? Kung ang usa ka tunglo nakasulod diha sa usa ka linya sa panimalay, sa pamilya, ingana usab ang mahitabo diha sa blessings, musulod pud na siya sa linya sa inyong panimalay, pili man ka tunglo or blessings. So para sa atong di gyud ta ganag tunglo, ano man ang tunglo makahatag kanato og di maayong epekto gikan sa mga next generation, ipasa-pasa, pero kaning blessings musunod po ni daghang mga generation kangano man hantod sa imuhang mga kaapo-apuhan, sunod sa mga next generation pa ipasa na kasi nakasulat na sa Bible, biblical na siya mga kapatid. So that's why, no, kanon na ito isulti ang mga blessings, ayo tong mga curse. So para sa tuwa mga amahan, mga lalaki, no, declare blessings na opposite ng naranasan mo. Kung unsang imong di maayo nga kaagi, imuha man siyang opposite. No, ayaw na to himua. Para sa imuha positive na to, i-declare ang blessings. No, sama ni ani nga mga linyahan mga kapatid. Like my children will not grow up
afraid, no, magtubo ang imong mga bata nga dili mahadlokon sa mga butang. Kana bang mahadlok siya nga mo unsay sunod na hitabo sa iya, dili na siya mo himuan na kay mahadlok na siya. Pero sa imo sige ra kay ingon niya, si kaya lagi na nimo, kaya na nimo nak. Ayaw kahadlok kay naa ako nagpaluyo, ayaw kahadlok kay naa tay Ginoo nga nagpaluyo sa atong kinabuhi. While madungog na nila, ay goods kayo igsoon oy, di ba? So that's why i-break na ang mga curse nga madungog diha sa panimalay. Number 2, we break negative words spoken over our family. No, kani mga negative words mga kapatid, daghan jud kayo ang naa ni makita nato sa daghang panimalay. No, diha pa lang sa panimalay, gagmay pa ang mga bata, kanunay nang ginalitok, no. Sa usahay di na to mabatayan, normal lang kasi. Pero kanada siya makahatag ng kadaot kung ilahan ng madungog o magtubo po na sila nga hamtong. Ano man, ilahan ng ma-adopt. Pero kung sa panimalay, mga positive words nga ilang madungog, hindi kada ko ana mga positive po nga mga words. Like for example, no, kanang mga Diyos nun nga mga pinulungan. Pero kanang mga negative words, no. Dili natin isulti diri sa radyo, pero nasahid naman yung taon sa mga negative words, yung mga bad words, no. Ay di na to na isulti, ano man, makahatag na siya kadaot diya sa tahanan, no. Naisa ka istorya ba nga kung unsa daw imong ilitok mo na imo duol, no. Just imagine mga kapatid, kung ginasulti nato ang mga bad words, no, muduol ba na sila, no. Kung isulti po nato ang mga positive words, mga godly words sa usa ka panimalay, unsay mo duol, di ba, mga positive pod. So mo asa man ta, curse or blessing, diha lang, pili lang ka diha. Sunod, no, ingon ka ingnan nimo nga dito sa bahay, love ang magiging language namin. Di ba? Kung ikaw usa ka leader ng tahanan, isip amahan, tatay, mo decide ka, ingon ka nga bawal dito ang bad words, dapat lang ang atong madungog diri mga nindot nga mga pulong, like for example kani mga love o mga nindot nga na. Ikaw ang mag-lead ni ana. Di ba? So nindot kayo mga igsoon, mga tatay. That's why mga kapatid, may mga pamilyang sanay sa sigaw, sumpa, away. Pero hindi ibig sabihin yun ang future mo. You can break the pattern. You can begin a new family line. And you can declare blessing, not curse. No? I-declare nimo sa imong panimalay kanunay, mao ni ang dapat timuhang i-declare. Sa pamilya namin, titigil ang cycle ng galit. Sa pamilya namin, magsisimula ang bagong kwento. No? Hindi kami perpekto, pero kami ay sasama kay Lord, di ba? Nindot ka na mga linyahan. No, sasama tayo kay Lord. No, doon tayo sasama nga sa mga panalangin, sa mga blessings, dili to sa mga curse, dili to sa mga tunglong, ano man kay makahatag na yun nagkasabok sa tuwa. Himuon na to ang isulti ni Joshua. Kung mabasa natin sa chapter 24 verse 15. Sabi niya mga kapatid, as for me and my house, we will serve the Lord. No, ingana ang imuhang dapat disenyo sa imuhang panimalay. Isip usa ka head, isip usa ka tatay, isip usa ka men nga mosulti og mga blessings diha sa imuhang panimalay. Ayon po mga kapatid. Ang pang-apat naman mga kapatid, ito yung tinatawag na practical. Ano tong klaseng practical? Practical sa Christmas blessings. The father should pray over their home. No? Ang usa ka amahan dapat yun muampo diha sa iyang panimalay. Here are simple but powerful blessings you can speak this Christmas season. No? You don't need to shout. You don't need to be a pastor. Usahay kay para na ka kasi pastor ang naikatubudan. Dili, no? Dili pwede nga mahimo usa ka pastor, no? You don't need to be a pastor, no? You just need to have a father's heart. Di ba? Nagets ba na ninyo? No? Number 1 mga kapatid, remember, part pa rin dito sa Christmas blessings, no? A blessings of protection. Kung atong tanawon sa Numbers, sa ating Bible verse, chapter 6, no? Lord, keep my family safe from harm, from sickness, from danger, and from the plans of the enemy. Kano mo ni ang dapat nimong ilitok, mo ni ang imong prayer di sa panimalay. Kanibang protection, maayo ang mahitabo sa imong pamilya
kanang dili mo abot ang mga tunglo, walay ka daot kung unsay plano, ang plano nimo mo'y matuman, diba? Blessings of protection yan. Pangalawa naman, ito ang blessings of peace. Yung makita nato sa Numbers chapter 6 verse 26, no? I-declare that our home or your home will be filled with peace, not arguments, not fear or pressure. Kanang dili mo patigbabaw ang kagubot, ang kahadlok, unsa may mga pressure mahitabo kun dili peace ra jud ang maglidya sa imong panimalay mo na nga i-pray jud ang blessing of peace. Ikatulo, blessings of provision. No, sabihin mo kay Lord, Lord, even if this Christmas is challenging, no, provide what we need. Let gratitude fill our hearts. Mo ni dapat imong mga prayer diya sa imong balay. Dili tong alisura ba ani, paita ba ani, mahal na kayong palitonon, o puro na lang ka reklamo negative niya. Wa tay mapalit ani, kuan lang tani simple lang ana, lisod kay wa tay kwarta, no. But pakayo na mo sa Ginoo. Ingon ka nga bisag may abot na ang Pasko, pero ikaw na bahala, Lord, sa among panginahanglan. Remember mga kapatid, ang Diyos po natin, alam niya kung ano ang nasa puso natin. Alam niya ang ating mga pangailangan. I'm sure naririnig niya ang iyong mga panalangin. Ayan. Pang-apat mga kapatid, blessings of purpose, no? Sabihin mo, let my children grow into you, no? Design them to be. Use them for your glory. Kana bang imong pangandoyon nga ang imong mga bata magdako sila nga madlokon kay Lord, magpagamit jud sila diya simbahan o gamiton sila para sa imong kahimayaan. No, dili isulti nga bugo ka, wa kay pulos, magdako jud ka nga walay kaugmaon, so negative kayo. No? Why not imo ni pangayoon kanang blessing of purpose, kanang magdako sila nga adunay katiyuan, no? Ang panglima, blessings over marriage, kanang magdako sila nga nindot hanay ang ilang kaminyoon, dili gubot, no? Pangayoon naman sa Ginoo sa maniini, give us unity, humility, and joy as husband and wife, no? Make our love strong, kanunay jud nga ma-brand new, kanunay lig-on ang paghigugmaan og lig-on kanunay. Ayan, blessings of emotional healing, no? Mao po ni dapat nato di kalimtan sa pagpangayo sa Ginoo, no? No, heal past wounds in this family. Kung naa may mga kasakit, no, maabot daidayon ang kaayuhan. Replace bitterness with forgiveness, no? Imong ilisdan ang kanabang bitter kayo sa Bisaya pa na siya, kanabang mga kanang puros kapaitan, kanang puros ra kaligot-got, no? Pero imong ilisdan og pagkamapasayloon, no? Bring restoration. Kung unsa man tong mga away-away sa mga relatives, no, ipakita ang restoration. Ug makita na sa imong mga pamilya, ilaha punahang ma-adapt, no? I'm sure mga kapatid, marami tayong natutunan ngayong umaga. Lastly mga kapatid, blessings of legacy. Sama sa katong last na kong topic, no, unsa imong dapat ibilin nga legacy sa imong mga anak. Karon, blessings of legacy. Dapat unsay ikabilin nimo aning panalangin. No, isulti nimo sa Ginoo or i-declare nimo di sa imong panimalay, this home will be a place of faith. Our children's children will know you. Oh, di ba dindot kayo? Kining panimalay, no? Mahimo kini nga balay sa pagtuo, no? Kinsa man ang nagpuyo diri, mudagko mga anak, magkaroon silang pamilya ug nanay mga apo, apostohod, makaila jud sila kanimo Ginoo. So nindot kay atong mga declaration niya na. So that's why mga kapatid, ngayong umaga mga kapatid, ganito ang dapat nating kanabang panganduyon nato sa ato ang pamilya. So mga tatay, ito ang 5 blessing na pwedeng ipagdasal ngayong Pasko. So balikan natin, number 1, protection. Pangalawa, provision. Pangatlo, peace. Pang-4, purpose. At pang-5 mga kapatid, unity. At yon ang ating 4 na punto na ating natalakay ngayong umaga. So balikan lang po natin. Ang una,
Your voice shapes your children future. Pangalawa, blessings your wife is leadership. Pangatlo, you can break generational curses with your words. Pangapat, Christmas blessings a father should pray. Ayan. So mga kapatid, tandaan, ang buhay ng lalaki ay hindi perpekto. Pero kung tayo'y magpapasakop sa Diyos at maglingkod kasama ang pamilya, kapatid, ang Diyos ay kikilos sa ating buhay at pamilya. Kaya mga ka-Monday, mga ka-Family Matters, napakaganda ng ating napag-usapan ngayong umaga. Sa ating topic, why men must speak blessings over their home. Pero sa sandaling ito, mga kapatid, gusto naming marinig ang inyong mga kwento. Mga ka-Monday, gusto naming marinig ang inyong sagot. Alin ang pinaka-challenge mo sa pagsalita ng pagpapala sa iyong tahanan? Una, pagpapala sa mga anak. Pangalawa, pagpapala sa asawa. Pangatlo, pagputol sa generational curses. Pangapat, pagdarasal ng Christmas blessings. Kaya naman, i-share nyo sa amin sa magitan ng text o message sa ating Family Matters #Monday edition dito sa 1116 DXIS, your community radio. At mga ka-Monday, ka-Family Matters, tandaan, the most powerful gift a father can give this Christmas is not wrapped in a box, but it is spoken from his mouth. Your blessings can heal your family. Your words can rebuild hope. Your voice can lead the home closer to Christ. At yon. At ngayong umaga naman mga kapatid, dadako na po tayo sa ating prayer. Aming Diyos na tagapagligtas sa aming buhay, Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat tatay na nakikinig ngayon. Bigyan niyo po sila ng lakas, magsalita ng buhay at pag-asa. Punuin mo ang bawat tahanan ng pagpapala, kapayapaan at pagkakaisa. At ito pong lahat, Panginoon, ay aming ipinapasalamat at inidalangin sa pangalan ng Jesucristo naming Diyos. Amen and Amen. At ngayong umaga mga kapatid, tayo po ay nagpapasalamat sa ating lahat, sa inyong lahat, sa pag-uban nato diri sa atong programa sulod sa usa ka oras. At tayo din ay nagpapasalamat sa ating mga technicians, kina Kuya Romel Paulino, Kuya Rolando Alfonso. Abangan ang susunod na programang Radyo Singkauman kasama si Otto Mubin. At tuwing alas 9:30 ng umaga, Lunes hanggang Sabado, mapapakinggan ang Family Matters. Muli po mga kapatid, ako po si Kuya Jerry. Ang Family Matters ay kasama nyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Maraming salamat and God bless.